Ang mundo ay natatanging bagay sa universe na literally buhay. Nakakasustain ng buhay. Nasusustain ang kaniyang sarili. At gaya ng kadalasang mga buhay na bagay, humihinga rin ito. Ang baga ng tao at ng sa mga hayop ay ang may katungkulan sa proseso ng paghinga. Ito ang pagkuha ng oxygen at ang pagpapalabas ng carbon dioxide. Ayon sa mga experts, ang Amazon forest daw ang baga ng mundo. Bakit kaya? Ang kabuuan ng kagubatang ito ay sakop ang 9 na mga bansa, kabilang na ang 40% ng entire Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Suriname at ang French Guiana. Ito ang pinakamalaking rainforest sa mundo, covering an area of 6.7 square kilometers. At ang mismong laki at lawak nito ang dahilan kung bakit ito tinaguriang lungs of the earth. Dahil sa lawak ng rainforest ng Amazon, it provides and cater to different animals at mga halaman na may mga species na unique sa lugar. Kabilang pa ang 47 million na tao at 2 million na mga indigenous people sa lugar na hanggang ngayon ay primitibo pa rin ang pamumuhay. At muli, dahil sa lawak nito, may estimation na may 400 billion trees ang nabubuhay dito. Ang isang mature tree ay nakakapag-produce ng 1 litrong tubig sa isang araw. I-imagine na lang natin doon sa Amazon. Ito lahat ang nagko-contribute sa kakaibang ecosystem na unique sa lugar. Dahil sa lawak ng mga puno na nasa Amazon, nakaka-produce ang entire ecosystem nito ng 20% of the world's oxygen. 1/5 ng oxygen na nasa mundo ngayon ay galing sa Amazon rainforest. Through photosynthesis in plants, oxygen is released as a byproduct. Ngunit hindi lang ito ang dahilan kung bakit lungs of the earth ang Amazon. Dahil pa rin sa lawak nito, ang ecosystem ng Amazon ay nakakaimbak ng estimated 150 hanggang 200 billion tons of carbon sa mga puno at lupa nito, fighting climate crisis and limiting rise of the world's temperature. Ngunit ang pag-uusap natin sa Amazon ay hindi lamang tungkol sa carbon sink, oxygen production, climate regulation, biodiversity, and water cycle, which are some of its benefits. Hindi natin pwedeng hindi mapag-usapan ang degradation of the forest. Ayon sa pag-aaral, sa 1 minuto ay 1 football field ng Amazon ang nawawala ng puno dahil sa extreme deforestation. Ang unang 9 na buwan ng 2022 were the worst since. The main cause of deforestation are cattle ranching and agriculture, the building of roads and other infrastructure, illegal logging, mining, and land grabbing and speculation. Sa mga mas bagong pag-aaral, an approximation of 17% na daw ang nawawala sa Amazon, kasing laki ng bansang France. Nagbababala ng mga scientists tungkol sa masamang maidudulot nito kung maipagpapatuloy ang deforestation. Ang pagkadepende ng tao sa kapaligiran ay hindi dapat dahilan para abusuhin ang paggamit nito. Ang usapin sa kabutihang naibibigay ng Amazon rainforest ay malaking parte ng disenyo ng may lalang para sa ikabubuti ng mga tao. Hindi natin matutumbasan ang kagandahang loob na ipinapakita ng dakilang may likha sa pamamagitan ng kaniyang mga gawa. Maging parte sana tayo, hindi lamang partakers nito, kundi as preservers din. Para sa susunod na generations, makapamuhay pa ang mga tao sa isang mundo na well-functioning ang lungs nito. At nang maranasan din nila ang kabutihang dala ng mga wonders of creation.